area ng lungsod. Samantala, isinailalim lang sa state of calamity ang barangay Cuambog sa Mabini, Compostela Valley dahil din sa pananalasa ng Ipu-Ipon o Martes. Sa tala ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, 75 bahay ang napinsala habang siyam ang tuluyang nagiba dahil sa Ipu-Ipo. Problema naman ng mga residente kung paano muling maitatayo ang kanilang mga bahay. Parang tayo doon sa South America na pag nanlasa yung Ipu-Ipo, ganyan yung damage na nangyayari. Pero parang recently lang ito nakikita natin na effect sa Ipu-Ipo. Dati yung mga Ipu-Ipo, di ba? Yay! Nakikita ko lang nakikita. Ayun, iba na. Maliit na talaga. Climate change talaga. At balita naman mula sa Cebu City, pinayagan na makapag-marcha ang high school graduating student matapos lumabas sa social networking site na Facebook ang kanyang larawan kung saan nakasuot siya ng bikini. Sa utos ng korte, sinabi nilang pasalihin na ang naturang mag-aaral sa practice, tawagin ang buo niyang pangalan sa seremonya at tanggapin niya ang kanyang diploma. Kabilang sa mga batayan ng desisyon ang hindi raw pagbigay ng due process sa estudyante bago desisyonan ang parusa sa kanya. Tumanggi na magbigay ng pahayagang kanyang eskwelahan na St. Teresa's College sa Cebu nang puntahan ng GMA News Cebu kahapon. Pero dati na iginiit ng pamunuan ng eskwelahan ang mahigpitang panuntunan at obligasyon ng paaralan bilang Catholic school. Samantala, isang very inspiring story naman po ang ibabahagi namin sa inyong mga kapuso. Hindi naging hadlang ang edad sa isang lolo sa Cebu para magtapos ng kanyang pag-aaral. Kahit 71 taong gulang na si Lolo Lorenzo Capili, nagpursigi pa rin siyang makatapos sa kolehiyo sa kursong Hotel and Restaurant Management. At alam niyo ba, dating college dropout si Lolo Lorenzo. Pero ngayon, isa na siyang proud graduate. At hindi lang siya basta-basta nagtapos dahil ito, pakinggan nyo, cum laude pa siya. Talaga namang patunay na it's never too late para abutin ang inyong mga pangarap. Inspirasyon daw niya sa pagbabalik eskwela at pagtatapos ang kanyang asawa at 3 anak na pawang mga nurse. Good for him. Learning is a journey. You have to strive. You have to get it. Sarap! Pinuntahan naman dito sa Quezon City, high school, graduate na high school, 43 years old. Meron siyang 7 anak. Pero Sabado lang yung klase niya. Nakakatuwa, parang talaga sabi, bakit no? Kasi hindi ako nakapag-aral dahil nag-asawa ko na maaga. Goal pa rin nila yun. Pa rin niya yun na makapag-aral. Samantala marami mga estudyante naman, pinipilit pa na magulang, makapag-aral. Ayaw pumasok. Isa rin kasi sa mga challenges doon yung dapat mo ma-overcome pag nandun ka sa classroom. Yung mga kasama mo, parang anak mo na. It takes yung determination talaga na gawin yung bagay na yon. Kasi nga, minsan uunahan ng hiya eh. Diba kasi baka ano sasabihin nila, tanda ko na, baka hindi ka naman matrato ng tama dahil syempre iba na rin ang tingin sa'yo miskin yung guru mo. Baka mas matanda ka pa sa guru mo. Ang dami na pwedeng tumakbo sa'yo eh. Pero nakakatawa si Lolo, hindi siya mukhang 71. So, totoo lang Batang-bata. At bilang cum laude siya, ano kaya ang prize niya galing sa kanyang mga anak at apo? Balik natin, di ba? Tingnan mo na pagtapos niya yung 3 niyang Na nurse. nurse lahat. Tapos siya naman. Kumbaga yun, achievement na sana bilang magulang, pero hindi yun enough as a person for him. Gusto niya pa rin ma-achieve. Nag-dropout na siya dati, di ba? sa kanya. Dropout siya. Hindi naman masyadong amazing yun. May dropout na tayo, naging Sana yung mga... Sana maisip yan ng mga mag-aral, di ba? Yung mga estudyante. Kasi yung mga, Yung mga matatandang bumabalik sa eskwelahan, naranasan na kasi nila maging bata, naging bulakbol din sila once. So pag bumalik sila, seryoso na talaga sila. Ito naman mga bata, syempre, taking for granted kung ano yung meron sila. So, ayan lang, paalala sa mga bata na bigang importante. Sana ang work ng mga parents, di ba? Kaya nagtatrabaho mabuti mga parents para sa inyong edukasyon. Totoo yan. Nella? Mahal ko lang anak na. Mahal magpaaral ngayon. Singit na rin ako, Ice Angel. Aral kayo mabuti, ha? Aral mabuti. At kung kahapon ay ibinalita namin sa inyo ang isang asong halos makalagkad na po ng isang tricycle dahil sa pagkakatali niya sa likod nito. Ngayon, isa na naman pong larawan ang di raw tamang pagtrato sa hayop ang nakuna ng isa nating news scooper. Nakasabay sa highway ni news scooper Amador Barbecho ang bus na ito sa Kalibo, Aklan na may nakasabit na baboy sa likuran. Buhay pa ang baboy at tila hirap na hirap sa kanyang pagkakagapos at paglambitin sa bus. Di naman tiyak kung dadalhin ba sa palengke ang baboy para doon katayin. Pwede rin po kayo magpadala ng mga video o litrato ng mahalagang balita. Mag-log on sa www.newscoop.tv.
Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop space, message space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. At paalala lamang po sa ating mga youth scooper, yun lamang po mga video at litratong pagmamayari nyo mismo ang ipadala sa amin. Uy, shit. Kung yung pinadala sa'yo, papadala nyo rin. Alam nyo, parang bago Kawawa nyo naman gawin sa yan. mga hayop, isipin nyo kung gagawin sa inyo. Ano mararamdaman nyo? Ano, i-use yung kunwari kakatay. Hindi naman eh. di ba? Actually, even in other countries, nagpa-practice nila ng, kumbaga, humane way ng pagkatay ng mga Baga, hayop. parang CJ Electrica bago mo katayin. Oo nga, di ba? Maayos yung Inaalagaan pagkatay. naman. Yung comfort, papunta na siya dun sa huling hantungan niya. Actually, alam mo, kini-question din, di ba, nung ilang mga nasa first world countries, yung pagkakatay natin ng mga Practices, animals. oo. Oo, kasi dito talagang pupukpukin, sasaksakin, ganun eh. Parang napaka... Brutal. Oo. Alright, balita naman po mula sa ibang bansa. Nagkagirian po ang mga pulis at mga miyembro ng dalawang pinakamalalaking workers' union sa Madrid, Spain. Aabot sa 100 ang sumali sa demonstrasyon. Isinusuong nila ang pagbabago sa mga patakaran sa trabaho tulad po na lang ng pagbibigay ng insentibo sa mga empleyado at security of tenure. Ang mga nagpoprotesta, sinubukan pang harangin ang mga pumapasadang bus. At dahil nakiisa na rin po ang ilang bus driver sa rally, pilay daw ngayon ang transportasyon sa Espanya. Kaya naman ang mga pasahero na perwisyo na. Parang dito lang din, ano? Oo, kagulo. Spanish lang ang usap-usapan nila. Iba-iba lang. Yun lang ang link nila. Por qué? Ganun pa rin yung mga reklamo din nila. Kaya sira-sira. Aba, ito, kung dito sa Pilipinas, marami ang umaasa sa pagtaya-taya sa loto. Aba, ganun din pala sa Amerika. Abay, sino ba naman ang hindi maiengganyo? Saan? Umabot na ang Mega Millions jackpot prize sa $500 million US dollars. O tumataginting na mahigit 21.5 billion pesos. Ay kaya naman dagsana sa mga lottery outlet ang mga tao at kanya-kanya na rin ang plano kung anong gagawin nila sakaling manalo. Ito na raw ang all-time record high ng kanilang jackpot prize at posibleng ang pinakamalaki na ring jackpot prize offer sa buong mundo sa ngayon. Mare, pwede kang humabol. May booking ka na. Tax-free. Live ko yan, live. Para tumaya lang. Ilalive. Kung bisita lang sa country nila. Pwede tumaya. Pwede ka bang Pwede. manalo? Kahit na, halimbawa, foreigner ka, tourist ka. Alam ko pwede. Kasi di ba pagka nabuhay Pwede. tayo sa US? Oo, nagpapataya naman First sila. time mo sa US. Pwede kaya sa kanila. Bagay, hindi naman kailangan ng ano. Pwede rin sa kanila 2020? Wala. Kaya tayaan nga. May ending kaya sa Wow. Good luck. Grabe. Share your blessings, ha? Kung sino Malaki man din yun. problema kung manalo ka. At saka Ganun yun nga po ba? sa Amerika, pinapakita yata nila yung winner. Pero I doubt, Mare, kung ganun kalaki. Pag ganito na baka mapapakita nila. magmaskara na rin yun. Oo nga, oo nga. Baka makidnap. Let's go, let's go. At sa Amerika pa rin, isang nakakabilib na robot ang naimbento ng isang kumpanya roon sa paipagtulungan ng US Defense Department. Ito si Sandflea at ang kanyang special skill, kaya niya tumalon sa taas ng hanggang 30 talampakan mula sa mga bubungan. Kaya rin daw nitong talunin ang mga bakod. Meron din nakakabit ng video camera kay Sandflea, kaya maaari itong magpadala ng images sa ground commander in real time. Layo ng robot na tulungan ng mga sundalo nakabase sa Afghanistan sa kanilang misyon. So, minsan sa pelikula mo lang napapanood. Tapos ngayon, yung mga Oh, Sandflea. intel, mga Reality surveillance, nga, pwede oo. na pala. Pwede rin kaya siya tumalon pababa? Yan ang alam natin. Ito. Pero isang talon lang hindi na pwede. 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 Narinig ka, Mare. Aba, gumalaw pa rin. Magaling nga. Alright. So, Sana wag matutunang gamitin ng mga Sandflea. pwede yan panghabol sa mga akyat bahay. Makaapakan lang. Yung mga pulis na medyo hindi na makatalon. Yan ang panlaban. Go, Sandflea. Hindi baterya ba yan? Baka maubusan ng baterya sa aircon. Na ito ng mga balita pinag-uusapan sa net, ang ating Web Hit It. Web Hit It number 1, patok na patok sa YouTube, ang video ng isang German soldier kung saan makikita ang masayang pagsalubong sa kanya ng aso niya. There you go. Umabot na sa 1.3 million hits ang nasabing video at talagang marami ang natuwa sa asong si Chuck na isang boxer nang muling makita ang among sinik na nawala ng 8 buwan dahil sa pagkakadis